Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong ginawang pag-alis nito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa Ka-Business House. Ayon dito kay Ka-Business, ay sinamantala nito si Kuya Jonathan at Nanay Marita yung ginawa nilang pag-alis nung time na nagbablog ito sila Ka-Business dito kay Ate Vera at Kuya Lito. Kumbaga, nagkaroon ng pagkakataong umalis itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita nung itong sila Ka-Business ay wala dito sa Ka-Business House. At nung balik nga daw po nila Ka-Business dito sa Ka-Business House ay hindi na nila nadatnan dito ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kaya naman ang ginawa ni Ka-Business ay kaagad niyang pinakisuyuan itong mga kagwang at ang mga kasag para hanapin itong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Dahil itong si Ka-Business ay hindi na po nakasama sa paghahanap dito sa mag-inang ito dahil may importante nga pong nilakad o may importanteng ginawa itong si Ka-Business doon sa kanilang church. Kaya naman itong mga kagwang na lang at itong mga kasag ang kanyang pinakisuyuan para sugsugin niya o hanapin ang mag-inang ito. At ang una nga po naging hakbang dito nitong mga kagwang kasama ang mga kasag ay ikutan muna nila itong lugar nito sila Ka-Business. Dahil nagbabaka sakali sila, naaabutan pa nila dito ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Iniisip nila na baka hindi pa nakakalayo ang mag-inang ito dito sa lugar nila Ka-Business. Kaya lang, ay hindi din nila natagpuan ito mag-inang ito dito sa malapit kay Ka-Business. Kaya ang naging sunod nilang hakbangin ay puntahan na lang itong mag-inang ito doon sa dati nilang pinepwestuhan kung saan ay doon sila namamalimos. At hindi nga po nagkamali itong mga kagwang dahil nung dating nila ay nandun nga po itong mag-inang ito at namamalimos na naman. At nung lapitan nga po nitong si Intoy, itong si Kuya Jonathan, ay kaagad niya itong tinanong kung ano nga ba yung nangyari dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita, bakit ito'y umalis na naman doon sa Ka-Business House. At ang sagot nitong si Kuya Jonathan kay Intoy ay hindi daw kasi sila masaya doon sa Ka-Business House. Kaya sabi ni Intoy, papaanong hindi kayo magiging masaya doon? Ay nakakakain kayo ng maayos doon at nakakakain kayo ng masarap. Pero ang sagot ni Kuya Jonathan dito sa sinabing ito ni Intoy ay aanhin daw nila yung masarap na pagkain kung hindi naman nga daw po sila masaya dito sa Ka-Business House. Tapos sabi nito si Intoy,
ay papaano ka naman magiging masaya? Ay inilalayo mo yung iyong sarili sa amin. At pag magbablog nga daw po itong sila ka-business, ay hindi nakikijoin ito si Kuya Jonathan. At pag sinasabi daw ni ka-business na sumama ito sa vlog, ay ayaw nga daw po nitong magpa-vlog o ayaw nitong sumama sa pagbablog nitong sila ka-business. Kaya sabi ko nga mas mabuti pa pala dun sa ibang mga vlogger. Dahil bibong-bibo itong si Kuya Jonathan kung magpa-vlog dun sa ibang mga vlogger. Pero dito pala kay ka-business, ay ayaw niyang magpa-vlog o hindi siya sumasama sa mga vlog nitong sila ka-business. Kaya pala naman, simula ito nung sunduin nila ka-business doon sa lansangan at dito na nga po itinira muna pansamantala nila ka-business sa kanilang bahay o dito sa ka-business house, ay may minsan lang ito na i-vlog ni ka-business. Ito yung time na sinundo nila ito mag-inang ito at iniuwi nga dito sa ka-business house. Yun bang vlog ni ka-business na niliguan ni Mrs. ka-business ito si Nanay Marita at pinaligo din ito si ka-business, ito si Kuya Jonathan, kasabay naman ito si Cyclop. Yun lang yung natatandaan kong vlog nitong si ka-business simula nga po nung sunduin nila itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita dun sa lansangan. At kaya pala ganon ay dahil ayaw nga po sumama nito si Kuya Jonathan sa vlog nito si ka-business. At iginalang yun ni ka-business. Iginalang ni ka-business yung desisyong yun ni Kuya Jonathan. Kaya sabi ko nga, nakakapagtaka naman. Dahil pag ibang vlogger ang magbablog sa kanya, ay napakabibo niya magsalita. Na yung mga sinasabi nga niya doon, ay hindi na niya iniisip na pwedeng makasira dito kay ka-business. Tapos sila ka-business, na alam niyang napakalaki na naging tulong sa kanya at alam niya na may magandang plano para sa kanya, ay ayaw niya sumama sa vlog nito si ka-business. Kaya hindi ko alam kung ano yung nasa utak nito si Kuya Jonathan . Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak nito. Katulad na lang halimbawa nitong pag-alis na naman nilang ito dito sa bahay nila ka-business o dito sa ka-business house. At mas pinili na naman nila na nandito sila sa lansangan. At sabi nito si Kuya Jonathan ay mas masaya nga sila dito sa lansangan kaysa doon sa ka-business house. Hindi ko din alam kung anong level ng saya ang gusto nito si Kuya Jonathan. Na ito ba yung gusto niyang maging buhay nila mag-ina? Dito ba siya masaya? Sa panghihingi ng mga barya at pagtulog dito sa lansangan. Tapos nung kinakausap siya nito si Intoy at kinukumbinsi sila na bumalik na dito sa ka-business house, ay tumanggi itong si Kuya Jonathan. At isiningit nito na hindi daw naman siya magpapablog dito sa mga kilala niyang vlogger. Na kung tutuusin, ay wala naman sinabi dito si Intoy na huwag siyang magpapablog doon sa mga kilala niyang vlogger. Maging si ka-business, ay wala namang ganyan sinasabi dito kay Kuya Jonathan. Dahil sa totoo lang, ay hinayaan na nga ni ka-business na i-vlog siya ng mga kakilala niyang vlogger. Na sinasabi nga niyang kaibigan na niya o katropa niya. Hinayaan na nga siya ni ka-business . O hinayaan na sila ni ka-business na i-vlog itong si Kuya Jonathan. Kaya hindi ko alam kung ano yung nasa isip nito si Kuya Jonathan, bakit niya nasasabi itong mga ganitong bagay. Tapos yan nga, kasasabi lang niya na hindi na siya magpapablog doon sa mga kakilala niyang vlogger. Ay eto, pagka-post nito si ka-business, parang kinabukasan lang, ay may post na rin itong mga kakilala niyang vlogger patungkol sa kanya. Ay samantalang kasasabi lang niya na hindi na siya magpapablog sa iba. O diba? Anong utak ang meron si Kuya Jonathan para sabihin niya yung mga ganyang bagay? O baka naman yun talaga yung kanyang plano, na doon na lang siya magpa-vlog sa mga kakilala niyang vlogger na sinasabi nga niyang mga kaibigan niya. Baka itong ginawa nilang pag-alis na ito kay ka-business ay indikasyon na ayaw na nila dito kay ka-business. Kumbaga, baka ito na yung pagpapahayag niya na ayaw niya na dito magpa-vlog kay ka-business. At mas gusto na lang niya magpa-vlog
dito sa mga kakilala niyang vlogger na sinasabi nga niyang tropa niya. Samantalang nung kausap niya si Ka-Business at nung tanungin siya ni Ka-Business, ang sabi niya mas gusto niya magpa-vlog dito kay Ka-Business. At ito nga daw mga kakilala niyang vlogger na ito ay tropa lang niya. Pero ngayon, ay parang nagkabaligtad na yata yung sitwasyon na siya ay ayaw na niya magpa-vlog dito kay Ka-Business. Kaya alam niyo mga Ka-Business, mga kapapi, sobrang na nakakainis itong ginagawang pag-uugaling ito ni Kuya Jonathan. Na hindi mo alam kung papaano lulugar itong sila Ka-Business sa kanila mag-ina. Kasi katulad nga nito, kinuha sila ni Ka-Business dun sa lansangan at inilagay sa maayos na lugar. Pero ang ginawa nila ay umalis sila mag-ina dito. Tapos pag hindi naman sila pinupuntahan doon nila Ka-Business, ang sasabihin naman nila ay pinababayanan sila ni Ka-Business. Kaya kung ako dito kay Ka-Business, ay susubukan ko ng bitawan itong si Kuya Jonathan. At dito na lang siya kay Nanay Marita mag-focus. Total may plano na rin naman silang dalhin ito si Nanay Marita sa Home for the Aged. Kaya para sa akin, pag itong si Nanay Marita ay nadala na nila dito sa Home for the Aged, ay hayaan na lang nila ito si Kuya Jonathan. Dahil sa tingin ko, itong si Kuya Jonathan ang sisira dito kay Ka-Business. Totoo yan mga Ka-Business, mga kapapi. Yan yung nakikita ko. Bakit ko nasabi? Kasi kung naaalala nyo, mga Ka-Business, mga kapapi, nung umalis ito dito sa inuupahan nila Ka-Business na bahay para sa kanila, dito nga po sa bahay nila Ate Myra, at pinili nito mag-inang ito na dito na lang sa lansangan tumira, ay ilang araw lang daw na nakakaalis itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita dito kay Ate Myra, ay pumunta ito dito kay Ka-Business at muling humihingi ng tulong upang kain. At ang ginawa dito ni Ka-Business ay binigyan nga niya ng leksyon itong si Kuya Jonathan at ipinaramdam niya kay Kuya Jonathan na pababayanan na nila itong si Kuya Jonathan dahil ito yung naging desisyon niya. O ito yung naging desisyon nito si Kuya Jonathan para sa kanila mag-ina. Kaya lang, ay medyo nawinda nga itong ginawang eksperimentong ito ni Ka-Business dahil nga may mga tumulong dito kay Kuya Jonathan. Kumbaga, may mga nasandalan itong si Kuya Jonathan nung panahong hindi sila inaasikaso nito si Ka-Business. Kaya yung aral na dapat ay ipatatagos nito si Ka-Business dito kay Kuya Jonathan ay walang nangyari. Kasi may nasandalan siya eh. May napapagkunan siya. At tingin ko, ito yung nagiging lakas ng loob ngayon ito si Kuya Jonathan. Kaya siya umiiwas na dito kay Ka-Business. Kaya siya tumatanggi na magpa-vlog dito kay Ka-Business. Kasi alam niya na kahit hindi siya i-vlog nito si Ka-Business, ay may mga tutulong pa rin sa kanyang mga vlogger. Yun yung naging problema dito kay Kuya Jonathan. Yung nagkaroon siya ng sandalan. Kaya sabi ko nga, para sa akin, total nagpapakita na naman siya ng kilos na tila ayaw na niya dito kay Ka-Business. Ay kung ako dito kay Ka-Business ay hahayaan ko na ito si Kuya Jonathan. Total, sabi naman niya dito siya masaya sa lansangan. Kaya kung ako dito kay Ka-Business, ay ibigay niya yung hilig nito si Kuya Jonathan para wala itong ligalig. Kasi kahit ano yung pagpupumilit ito si Ka-Business na may ayos itong si Kuya Jonathan o mailagay ito sa ayos, ay itong si Kuya Jonathan mismo yung gumagawa ng paraan para siya ay mabalik dito sa lansangan. Dahil para sa kanya, ay dito siya masaya. Tapos ito pa, mga Ka-Business, mga papi, dito sa sinabing ito ni Kuya Jonathan, dito talaga ako nainis Nung habang kausap sila nito sila Intoy, ay sinabi niya dito kay Intoy na hindi sila dun dumaan sa main road. Dahil alam daw niya, nakahanapin sila nitong sila Intoy. Kaya sa mga iskinita sila dumaan. Tapos na ipagmalaki pa niya yon. Nasabi nga niya, ay matalino siya. Mautak siya. Dahil alam niya kung ano yung galawan nitong sila Intoy o ng mga tao sa paligid niya. Kaya wag daw siyang iismulin. O diba? Naipagmalaki pa talaga niya yung kanyang katarantaduhang yon.
Kasi nung hindi maiinis dito sa taong ito. Kaya nga doon sa kanyang kalagayan na yan, halip na maawa ka talaga, ay wala eh. Mawawala talaga yung awa mo sa taong ito at mapapalta ng inis. Dahil isipin nyo naman mga ka-business, mga kapapi, na itong si ka-business ay lahat na ata ng paraan o klase ng pagkausap dito kay Kuya Jonathan ay ginawa na nito si ka-business. Para itong si Kuya Jonathan at si Nanay Marita nga ay mapapunta lang sa maayos na buhay o sa maayos na katayuan. Pero itong si Kuya Jonathan ay patuloy sa pagiging matigas ang ulo. Na tila ba parang baliwala sa kanyang lahat ang mga ginagawang sakripisyo sa kanilang mag-ina nitong sila ka-business. Na kahit nga nandun sa tour itong sila ka-business ay sila pa rin yung iniisip ng mga ito. Tapos ito na naman yung ending. Aalis na naman siya doon kay ka-business at sasabihin niya na hindi siya masaya doon. Tapos ano? Pag ilang araw na naman na hindi sila napuntahan dito nila ka-business at hindi sila nabigyan ng pagkain, ay sasabihin na naman nila doon sa ibang vlogger na pinababay-ana na sila ni ka-business. Kaya ang lalabas na namang masama ay itong sila ka-business. Na kung tutuusin, doon nga sa ginawa niyang pag-alis dito sa tinitirhan nila kay Ate Myra na inuupahan din nga nito si ka-business, ay sobra nang nabash doon si ka-business. At pilit na pinapalabas ng mga basher na pinabayaanan na nga ni ka-business itong mag-inang ito. Pero sa kabila ng lahat ng tinanggap na pambabas dito nila ka-business, ay ito pa rin sila ka-business. Wala pa rin ibang hangad itong si ka-business, kundi ang mapasaayos ang buhay nitong mag-inang ito. At ang sabi nga ni ka-business, ay kaunti pang tiyaga, kaunti pang lawak ng pasensya, kaunti pang pagtitiis. Kaya sa totoo lang, naaawa na rin ako dito sa kalagayan ni ka-business na ito. Nasabi ko nga, siya lang ang napapasama dahil sa mga ginagawang ito nito si Kuya Jonathan. Kaya sabi ko nga, kung ako lang ito si ka-business, ay hayaan ko na ito si Kuya Jonathan. Bahala na siya sa buhay niya. At itong si Nanay Marita na lang ang papakialaman ko o ang aking iintindihin. At once na mailagay ko na yan dito sa Comfort the Agent, ay bahala na ito si Kuya Jonathan sa buhay niya. Bahala na siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya lang magkaiba kami ng isip ni ka-business eh. Ito kasing si ka-business, napakalawak ng pangunawa. Kaya lang para sa akin, ay dapat sinusuri din ng maigi nitong si ka-business itong pinaggagawang ito ni Kuya Jonathan. Dahil itong huling ginawang ito ni Kuya Jonathan ay nagpapakita lang na ayaw na niya dito kay ka-business. Kaya dapat ay wag na lang ipilit ni ka-business yung gusto niyang tulong dito kay Kuya Jonathan. Total ayaw naman ni Kuya Jonathan eh. Si Kuya Jonathan na mismo yung may sabi na hindi naman siya masaya dito sa ka-business house eh. Kaya kung pakawalan man siya nito si ka-business, ay hindi na natin masisisi dapat dito si ka-business. Dahil kahit anong gustong tulong ni ka-business dito kay Kuya Jonathan, kung mismong itong si Kuya Jonathan ang aayaw na sa tulong ni ka-business, ay wala namang magagawa itong si ka-business eh. Mas gusto ni Kuya Jonathan na magpatulong o magpa-vlog dito sa mga kaibigan niyang vlogger. Kaya para sa akin, ay doon na lang siya magpatulong. Yun na lang yung tumulong sa kanya. Kaya lang, huwag niya sisiraan ito sila ka-business. Huwag niya sasabihin na pinabayaanan na naman siya. Dahil siya na mismo yung may sabi na hindi siya masaya dito kay ka-business. Kaya bakit pa siya magpapablog, di ba? Bakit pa siya hingi ng tulong dito kay ka-business? Ay hindi nga siya masaya dito. Yan yung pananaw ko mga ka-business, mga kapapi. Kaya sabi ko nga, ay nawawala na yung awa ko dito kay Kuya Jonathan eh. Napapalta na ng pagkainis. Dahil iba yung takbo ng utak niya. Na hindi mo malaman kung ano ba talaga yung totoo niyang gusto. Kaya sana nga,
Sana'y mapagdesisyonan agad ni ka-business kung ano ba talaga yung nararapat para dito kay Kuya Jonathan. Pero yung patungkol dito kay Nanay Marita, sana naman ay maiayos na nito si ka-business itong kalagayan ni Nanay Marita. At sana nga ay mailagak na siya doon sa home for the aged. Dahil habang itong si Nanay Marita ay nandito sa piling ni Kuya Jonathan, ay gagamitin lang ni Kuya Jonathan ang kalagayan nitong si Nanay Marita para siya'y makapanghingi. Para sila'y kaawaan at limusan ng ibang tao. Dahil yun yung nakikita ko eh. Kaya hindi maiwan itong si Kuya Jonathan itong si Nanay Marita. Kasi pag wala sa tabi niya itong si Nanay Marita, ay malamang walang magbigay sa kanya. Kasi ang lakas ng pangangatawan niya eh. Sino maglilimos sa kanya? Ay samantalang pagbitbit niya itong si Nanay Marita, maraming maaawa sa kanya. At mukhang alam yan ni Kuya Jonathan. Kaya nga lagi niyang bitbit itong si Nanay Marita. Para magamit nga po niya doon sa kanyang pansariling kapakanan. Doon sa kanyang panlilimos. Para magkaroon siya ng pera. Yun yung nakikita ko dito kay Kuya Jonathan. Na ginagamit lang niya yung kalagayan o sitwasyon nitong si Nanay Marita para sila'y kaawaan at sila'y magkapera. Sabi ko nga may pagka-oportunista din ito si Kuya Jonathan eh. Dahil kung mapapansin nyo, ay kung sino yung kaharap niya, kung sino yung kausap niya, ayun yung pinapabora niya. Bakit? Dahil meron siyang kailangan doon sa kausap niya. Nagpapaawa siya doon sa kanyang kausap, nagpapabiktim siya para siya'y bigyan. At yung mga ganyang galawan ay galawan niya ng mga oportunista. Na ika nga ay kung sino yung kaharap ay siya yung kausap. Siya yung magaling. Siya yung kakampihan. Tapos pag nakatalikod ka na, ay sisiraan ka naman doon sa kabila. Para ano? Para makakuha siya ng ganansya dito sa kabilang panig. Ganon yung galawan ni Kuya Jonathan. Tapos tuwan-tuwa siya. Dahil feeling niya ay sikat na siya. Hindi niya alam ay ginugulo lang niya ang lahat ng kamada. At sa totoo lang ay siya yung utay-utay na sumisira dito kay Laka Business. Dahil kita mo, ang daming nagalit dito kay Laka Business nang dahil sa ginawa niya. Ang daming nagsabi kay Laka Business na pinabayaan na ni Laka Business itong si Kuya Jonathan. Kaya sa huli ay si Laka Business ang naging masama dahil nga sa katigasan ng ulo nitong si Kuya Jonathan. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga ina-upload na video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga na-upload na video. At maraming salamat din po ma'am sa pagpapadala nyo po sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga na-upload na video. At shout out din po dito kay Ma'am Jessica at Ma'am Luisa Cartalaba ng Binondo, Manila. Shout out po sa inyo mga ma'am. At ganon din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shout out din po sa iyo, Boss Wakiwak. At shout out din po dito kay Jewel Channel. Shout out po sa inyo, sir. At ganon din po dito sa mga kagwang ni Ka-Business na si Kagwang Intoy Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, at Kagwang Bong Official. Shout out po sa inyo. At ganon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala,
Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Flares Channel, MK Inday Okray TV, Ma'am Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.